Kabanata 931. Gusto ni Ichiro na gamitin ang kanyang backup para i-stall si Andrew para magkaroon siya ng pagkakataon. Patayin si Jared. Nang matanggap ang utos ni Ichiro, inilabas ng mga samurai ang kanilang mga espada at tumakbo patungo sa mga miyembro ng kagawaran ng hustisya, gayon din sa mga lalaking dinala ni Andrew. Kasama, Andrew, harapin mo yang mga samurai na yan. Ay, le-handle Ichiro. Galit na sabi ni Jared kay Andrew. Dahil ang mga nasasakupan ni Andrew ay kagagaling lang at hindi pa nakakabawi ng kanilang kapangyarihan. Ang paraan ay para pangunahan ni Shane ang mga miyembro ng Department of Justice na umakyat laban sa mga samurai na yan. Dahil inaalala iyon, nag-aalala si Jared na makapasok si Shane. Panganib at, sa makatuwid, nagpa siya na ipadala si Andrew upang tulungan sila. Tiningnan ni Andrew si Jared. Sumigaw ng galit na galit. Pagkatapos ay sinugod ang sarili sa mga iyon. Samantala, ibinato ni Jared ang kanyang malamig na tingin kay Ichiro at sinabi, "Hahayaan kitang magkaroon ng lasa ng Nine Shadows ko ngayon." Sa sandaling umalangaw-ngaw ang mga salitang iyon, isang hindi kapani-paniwalang kumikinang na aura ang lumabas mula sa loob kanya. Napakaliwanag at nakakasilaw na parang ang nagliliyab na araw sa kalangitan. Sa kaibahan, hindi gaanong matindi ang sinag ng tatlong nakaitim na samurai na iyon at napakalaki. Ang unang diskarte, Colossal Sword Energy. Dahan-dahang itinaas ni Jared ang kanyang Dragon Slayer Sword, na medyo nanginginig bago dumura. Ang hangin. Ang napakalawak na nakasisilaw na ningning ng sandata ay nakakubli sa buong kalangitan. Pagkatapos, agresibong tumakbo papunta kay Ichiro. Dahil sa gulat, dali-daling hinugot ni Ichiro ang kanyang espada at sumugod pasulong. Klang! Isang matinding apoy ang bumangon sa langit habang ang dalawang espada ay nagsalubong sa isa't isa. Halos mawala ang pagkakahawak ni Ichiro sa espada nang maramdaman niya ang matinding sakit sa kanyang kamay. Ngayon, River Cutter. Muling iginalo ni Jared ang kanyang espada. Sa pagkakataong ito ay mas malakas, at ang nakasisilaw. Mas nakakabulag ang ningning ng talim. Ang mukha ni Ichiro ay namutla sa lahat ng kulay. Ngunit hindi nagtagal. Siya ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin at sumulong. Muli, basag. Sa pagkakataong ito, isang malakas na suntok lang ang naramdaman ni Ichiro sa kanyang katawan. Nagsimulang mabuo ang mga nakikitang linya ng crack. Ang espada sa kanyang hawak. At hindi nagtagal, nabasag ito sa mga piraso. Paano naman posible iyon? Paano mo nalaman ang Nine Shadows? Isang hindi makapaniwala. Lumitaw ang ekspresyon sa mukha ni Ichiro. Hindi lang siyam na shadow ang alam kong pamamaraan. Mayroon akong magandang kaalaman sa iyong siyam. Mga shadow clones din. Dahil doon, hinati ni Jared ang sarili sa dalawa. Pagkatapos 3 at 4, huminto lamang siya pagkatapos na kopyahin ang kanyang ika-6 na clone. Tumayo ang 6 na magkaparehong Jared sa harap ng mga mata ni Ichiro. Hindi pwede. Imposible yan. Paano mo nagawa iyon? Napaungol si Ichiro sa sobrang takot. Grabe iyan. Bilis na magkaroon ng 6 na shadow clone ng sabay-sabay. Nag-practice ako ng 20 years pero makukuha ko lang 4 na shadow clone. 3 araw lang. At nakamit mo na. Imposible yan. Siya ay halos nagngangalit. Sa dami ng kanyang naisip na ang tanawin sa harap ng kanyang mga mata ay totoo. Hindi niya magawang paniwalaan ito. Napakalaking suntok nito sa kanya. Kahit na ang mga clone na ito ay pawang mga kasinungalingan lamang at hindi nakakapinsala. Sila ay partikular na, mabisa sa lituhin ng mga kalaban. Sa katunayan, maaari pa silang tumulong sa pagtalo sa mga kaaway, nang hindi naglulunsad ng pag-atake. Ganyan halos maubos ni Ichiro si Andrew noon sa arena. Walang imposible. Casual na ngiti ang ipinakita ni Jared. So, gusto mo bang magpakamatay? O gusto mo akong kumilos? Namilog ang gilid ng mga mata ni Ichiro. Sa tingin mo ba yuyuko ako at tatanggapin ang pagkatalo? Iyon.
Dinuraan niya ang nagngangalit niyang mga ngipin. Sumunod, lumingon siya sa tatlong nakabalabal na lalaki sa likuran niya at bumulong. Alay! Labis na gulat at takot ang bumalot sa loob ng tatlo nang marinig nila ang sinabi ng lalaki. Ginoo, Watanabe. Sumilay sa kanilang mga mata ang kawalan ng magawa at pagmamakaawa. Sinusubukan mo bang labanan ako? Isipin mo na lang ang pamilya mo, pagbabante ni Ichiro. Nagpalitan ng tingin ang tatlo habang nanginginig sa takot. At sa susunod, halimbawa, itinaas nila ang kanilang mga palad at pinaghahampas ang kanilang mga dibdib. Tumalsik ang sariwang dugo sa bibig ng tatlong lalaki at tumalsik kung saan-saan. Sa lupa, na bumubuo ng hugis ng isang bilog na disc. Sabay-sabay na naputol ang isang braso nila. Ang matinding sakit ay umalis sa kanila. Ang mga mukha ay nakakunot ang noo. Bumulwak ang dugo mula sa kanilang putol na braso. At ritmo nilang inilarawan ito sa isang pattern. Boom! 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 Biglang nagsimulang manginig ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa. Mga layer pagkatapos ng mga layer ng makapal na fog. Nagsimulang tumaas, at habang sila ay kumupas sa langit. Isang humongous silhouette ang lumitaw bago. Jared! Ano ito? Hindi sinasadyang huminga ng malalim si Jared at napalunok. Ang dambuhalang hayop ay ilang metro ang taas at may kakaibang hitsura. Lumalabas sa bibig ang matatalas na pangil nito. Walang makapagsabi kung anong hayop iyon. Hinihingal ang dugong tumalsik sa lupa. Ibinuka nito ang bibig at nilamon ang isa. Tatlong lalaking nakasuot ng itim na walang pag-aalinlangan. Takot na walang sense sa nakakakilabot na eksena. Ang dalawa pa ay nakatayong nakaugat sa lugar. Paralisado. Ang tanging nagawa nila ay panoorin ang isa't isa na nilalamon ng halimaw na iyon. Noon lang lubos na naunawaan ni Jared ang ibig sabihin ni Ichiro sa salitang handog, ang nais ng huli na isakripisyo ng tatlo ang kanilang buhay upang maakit ang halimaw na hayop na iyon upang harapin. Kanya, pinapatawag mo sa akin ang Heaven Devouring Beast. Hindi kita maawa. Ngayong araw, naikuyom ni Ichiro ang kanyang mga panga sa galit. Alam niya na kahit na nagawa niyang patayin si Jared at ang iba pa, matatanggap pa rin niya. Parusa nang bumalik siya dahil sa pag-alay ng buhay ng tatlong pari ng pamilya Watanabe. Kahit bilang young master ng pamilya, walang paraan na makakatakas siya. Ang parusang naghihintay sa kanya. Gayunpaman, hindi iyon ang pangunahing prioridad ni Ichiro sa ngayon. Sa sandaling iyon, mayroon lamang isang nasa isip niya ang ipadala si Jared sa impyerno. Dagendong. Sa kabila ng paglunok sa tatlong lalaking nakabalabal. Inayos ito ng Heaven Devouring Beast. Namumula ang mga mata kay Jared. Natila ba nakakain pa ito ng kahit ano? Biglang nagdilim ang ekspresyon ni Jared. Lalong lumalim ang kanyang pagsimangot habang matamang nakatitig sa Heaven Devouring Beast sa harap mismo ng kanyang mga mata. Tila ito ay isang 5th level Heaven Devouring Beast. Natatakot ako na magiging medyo hamon na harapin ito. Dapat pansinin ng isa na ang gayong mga hayop ay ibang-iba sa mga martial artist. Yung mga halimaw ay mas malakas, maging ito sa mga tuntunin ng lakas o kayamutan. A 5th level beast versus a 5th level martial arts grandmaster ang mananalo. Ang dating walang duda. Ang gininto ang kulay na nakapalibot kay Jared ay patuloy na kumikinang habang pinalaki niya ang potensyal ng kanyang golem body. Sa pagharap sa isang higanteng mabangis na nilalang. Hindi rin siya ng ahas na kumilos. Walang ingat, ungol, sa isang nakakatalam na dagendong. Ang Heaven Devouring Beast ay mabilis na sumugod patungo sa Jared. Sa bilis ng kidlat, lumitaw ito sa harap mismo ng lalaki. Hindi na siya nagdalawang isip pa. Laslasin ang kanyang Dragon Slayer sword. Na dumiretso sa hita ng hayop. Nagliyab ang mga spark mula sa friction na bumulwak sa kapaligiran. Nabigo si Jared na pahirapan. Ang Heaven Devouring Beast sa kanyang hampas. Sa kabaligtaran, nagawa ng halimaw. Magpadala ng isang malakas na hampas sa dibdib ng lalaki. Dahil doon, agad siyang nabangga sa isang malaking puno sa hindi kalayuan. Nagsalubong ang kilay ng lalaki habang hinihimas ang dibdib. Kung wala siyang proteksyon ng kanyang golem body. Napahamak siya.
Pult sa pag-atake ilang segundo ang nakalipas. Nang makita kung paano walang pagkakataon si Jared na gumanti sa harap ng Heaven Devouring Beast. Sa sobrang tuwa ni Ichiro, sumigaw siya ng, lalamunan mo siya, lamunin mo siya ng buo. Umuungol. Muling sumugod ang Heaven Devouring Beast kay Jared. Sa pagkilala sa sitwasyon, wala na siyang lakas ng loob na magpatuloy sa paghaharap. Sa halip, itinoon niya ang kanyang espiritual na enerhiya sa kanyang mga paa at sinubukan ang kanyang makakaya upang makasabay. Kasama ang halimaw. Ngunit dahil sa bilis at walang humpay na pagtugis nito, alam ni Jared na mauubos niya ito. Espiritual na enerhiya sa kanyang katawan kung magpapatuloy iyon. Sa oras na iyon, maaaring siya na talaga ang maging pagkain ng Heaven Devouring Beast. Habang nagsimulang mamuo ang pagkabalisa sa dibdib ni Jared. Isang puting figure ang dumaan sa kanya. Mata. Pagkatapos, umalangaw-ngaw sa hangin ang naghihirap na tili ng hayop. Mabilis na huminto si Jared at lumingon para tignan. Gayunpaman, nawala sa kanya ang isang tingin na iyon. Nabigla, dumating sa kanyang paningin ang isang lobo na may puting balahibo na mabangis na kumagat sa langit. Lumalamon na hayop, sumali sa Telegram group para sa mabilis na pag-update at novel query. Puting lobo. Malalaman ni Jared sa isang sulyap na iyon ang puting lobo na nasagasaan niya. Habang nasa Dragon Island, ang puting lobo na ito ay kasama ni Josephine noon. Bakit nandito ito ngayon? Pwede ba yon? Si Josephine at ang iba ay nasa islang ito din. Excited na iniskan niya ang paligid. And as expected, nakita niya si Rayleigh na naglalakad. Kasama si Josephine at ang iba pa. Nang makita iyon, ikinaway ni Jared ang kanyang mga kamay sa paligid na para siyang naging bata. Kung hindi dahil sa presensya ng iba, matagal na siyang lumukso papunta kay Josephine at niyakap siya. Nang makita siya ng huli, kumikinang ang mga mata nito sa excitement. Katulad nito, ang mga titig ni Lisbeth ay puno ng kagalakan habang tinitingnan niya si Jared mula sa isang tabi. Ngunit hindi siya makapag-ipon ng lakas ng loob na tingnan siya sa mga mata dahil alam niyang hindi kayang harapin ang mga titig na iyon. Ginoo, Deragon, bakit kayo nandito? Nagtatakang tanong ni Jared. Sa halip na bigyan siya ng tugon. Pinasulyap ni Rayleigh ang matinding away sa pagitan ng mga ito. Jethro Ina Samurais at ang mga miyembro ng Department of Justice na medyo malayo. Kayong dalawa ay dapat pumunta at subukan ang iyong mga kakayahan. Sa sandaling bumagsak ang mga salita ni Rayleigh. Ngumiti ng husto sina Josephine at Lisbeth at agad na nawala sa linya ng pangitain ni Jared. Kasunod nito, dalawang silhouette ang lumitaw sa gitna ng kaguluhan sa larangan ng digmaan. Nagpupunas, palabas ang mga samurai mula kay Jethro Ina kung saan man sila dumaan. Ay ito, nanlaki ang mga mata ni Jared. Hindi makapaniwala sa nakita. Ang pinakamahina sa kakayahan sa mga samurai na iyon ay ang mga Grandmaster. At huwag kalimutan, mayroon ding ilang Senior Grandmasters. Kahit sa tulong ni Andrew, lumaban kami hanggang ngayon. Ngunit ang takbo ng labanan ay agad na bumalik sa pagsali ni Josephine at Lisbeth. Iyan ay labis na walang katotohanan. Isang buwan lang akong nakipaghiwalay kay Josephine. Paano? Kaya ba nilang gumawa ng ganoong kahusay na pag-unlad? Nang mapansin ang ekspresyon ni Jared, hindi napigilan ni Melanie ang pagtawa. Jared, gawin mo. Nakakapagtaka ka kung paano umunlad ang mga kakayahan ni na Josephine at Lisbeth. Nang husto, tumango siya. Sa katunayan, hindi niya maalis ang kanyang ulo sa paligid kung bakit sila maaaring umunlad ng gayon. Mabilis sa kanilang paglilinang kumpara sa kanya. Hayaan mong ibahagi ko sa iyo. Ito ay dahil naibigay na ni G. Deragon ang lahat ng kanyang kakayahan sa dalawa sa kanila. Now, he's merely a normal human being. Paliwanag ni Melanie. Nang marinig ang kanyang mga salita, nabigla si Jared at napatitig kay Rayleigh. Kawalang paniwala. Ginoo, Deragon. Bakit mo ginawa iyon? Gayunpaman. Kalmado si Rayleigh habang mahinang ngumiti at nilinaw. Jared, ang dami kong hawak, kapangyarihan sa akin. Ngunit hindi ko kayo matulungan dahil hinding-hindi ako papayagan ng mga Deragons.
Off kung lalabas ako. Ngayong naituro ko na kina Josephine at Lisbeth ang aking mga kasanayan. Gagawin nila. Matulungan ka. Sigurado akong magagawa mong lipulin ang mga Derigons at iligtas si MS Beatrice sa darating na panahon. Nagsimulang tumulo ang mga luha sa gilid ng mga mata ni Jared. Isinakripisyo ni Draco ang kanyang sarili para dito. Sa kanya. At ngayon, isinuko ni Rayleigh ang lahat ng kanyang kakayahan dahil sa kanya. Hindi alam ni Jared kung ano ang maaari niyang gawin upang masakliyan ang kanilang kabaitan. Sa ilang sandali, ang lahat ng mga samurais mula sa Jethro Ina ay ganap na nalipol. Pakiramdam. Masayang bumalik sina Josephine at Lisbeth mula sa larangan ng digmaan. Sumunod din sa likod sina Andrew at Shane. Nakasulat sa kanilang mga mukha ang pagtataka. Hindi sigurado kung ano ang relasyon ni Jared sa mga taong biglang lumitaw. Nang wala kahit saan. Captain Walsh, mayroon bang nasugatan o nasawi? Sabay tanong ni Jared nang makita. Shane. Ipinangako niya kay Theodore na dadalhin niya ang lahat ng mga tao ng departamento ng bumalik ang hustisya. 10 lang sila nasugatan. Walang napatay. Iniulat ni Shane. Nang marinig lamang ni Jared ang sagot ay nakahinga ng maluwag si Jared. Gaya ng gagawin niya. Itanong mo kung bakit nandoon si Rayleigh kasama ang iba. Naagaw ang atensyon niya sa langit. Ang dumadagandong na dagandong ng hayop. Ang tanging nakikita lang ay ang puting lobo na nakikipaglaban sa langit na lumalamon. Hayop na walang katapusan. Ang huli ay mas malaki. Ngunit ang una ay mas maliksi. Pinapayagan ito, para makatakas sa lahat ng atake. Snowy, kung papatayin mo ang malaking log na iyon, gagantimpalaan kita ng perlas na ito. Nangisda si Josephine ng isang makintab na perlas mula sa kanyang pag-aari habang sinisigawan niya ang puting lobo. Napaungol sa tuwa ang puting lobo nang makita ang makintab na perlas. Agad naman itong tumalon. Pagkatapos at walang awang kumagat sa leeg ng Heaven Devouring Beast. Napunit ang isang malaking tipak. Sa labas ng karne nito, ang Heaven Devouring Beast ay umungal sa sakit. Patuloy nitong ikinumpas ang mga kuko nito na sinusubukang patayin ang puting lobo kasama ang mga sampal nito. Sa kasamaang palad, ang pisikal na anyo ng puting lobo ay parang igat. Ito, umikot sa paligid ng Heaven Devouring Beast, na ginagawang imposible para sa huli na mapunta. Pagsalakay, ang puting lobo ay nagbid ng kanyang oras at kalaunan ay nakahanap ng pagkakataon na umatake muli. Nito, muling naghukay ang mga ngipin sa leeg ng Heaven Devouring Beast. Ngunit sa pagkakataong ito, ang puting lobo, gaganapin sa tumanggi itong bumitaw. Ano man ang mangyari, gamulong-gulong sa lupa ang Heaven Devouring Beast. Nais nitong kumawala sa puting lobo, ngunit ang lahat ng pagsisikap nito ay walang kabuluhan. Clavalimed, pagkalipas ng ilang minuto, nahulog ang napakalaking Heaven Devouring Beast. Ang puting lobo ay mayroon. Kinagat ito hanggang mamatay. Paano? Nalaglag ang panga ni Ichiro. At natigilan siya sa kinatatayuan. Pinatay ng puting lobo ang napakalaking Heaven Devouring Beast. Simple lang din. Katawa-tawa. Magaling. Snowy. Inihagis ni Josephine ang perlas habang nakangiti. Tumalon ang puting lobo at sinalo ito. Bibig agad. Pagkatapos noon, tumakbo siya kay Jared at ginamit ang ulo nito para itulak ng kaunti si Jared. Umupo si Jared para haplasan ang ulo ng puting lobo. Ang hayop ay tumugon sa pamamagitan ng pagbagsak. Ang perlas sa kanyang kamay. Gulat na tinitigan ni Jared si Josephine. Hindi niya alam kung ano ang puting lobo ginagawa. Ito ang Luminous Pearl para sa iyong kompetisyon. At gusto ni Snowy na tulungan kang manalo. Hindi alam ni Jared ang nangyayari hanggang sa ipinaliwanag sa kanya ni Josephine ang lahat. Kaya ito ang Luminous Pearl na matagal na nating hinahanap. Sa sobrang tuwa niya ay niyakap niya ng mahigpit ang puting lobo. Napakatalino nitong puting lobo. At, ito ang pinakamahusay na kasama. Sakto namang tumalikod si Ichiro para tumakbo. Sa tingin mo saan ka pupunta? Nag-zip si Andrew. Napangisi si Jared nang mapansin niya rin ang nangyayari. Ginalaw niya si Ichiro sa isang iglap. Isang mata. Nasa likuran niya ang puting lobo. At nagulat ang lahat.
Nakipagsabayan ito sa lalaki, sa kabila ng matinding laban nito. Sa oras na iyon, takot na nakatitig si Ichiro kay Jared. Ano bang gusto nyo guys? Inamin ko, talunin. Okay. Aalis ako sa kompetisyong ito. Nakakatawa talaga na umarte pa rin si Ichiro na parang nasa arena sila. Siya, umamin ng pagkatalo na para bang iyon ang magliligtas sa kanyang buhay. Hindi mahalaga kung aminin mo ang pagkatalo. Papatayin pa rin kita. Anunsyo ni Jared habang may A. Stoic expression sa H. Hindi mo ako mapapatay. Miyembro ako ng pamilya Watanabe. Alam mo ang tungkol dyan. Pamilya. Kaya dapat alam mo ang mga kahihinatnan ng pagpatay sa akin. Binago ni Ichiro ang kanyang taktika at binyantaan si Jared nang mapagtanto na ang huli ay hindi. Pakawalan mo siya. Wala akong pakialam sa alinman sa mga iyon. Pagkasabi nun ay inabot ni Jared si Ichiro. Sinimulan niya ang focus. Teknik agad at naabsorb ang martial energy ni Ichiro ng kasing bilis at kasing tindi. Sa makakaya niya, nagsimulang sumigaw si Ichiro sa sakit. Nanginginig ang buong katawan niya nang dumulas ang martial energy niya. Labas sa kanya. Ilang minuto lang ay naging bangkay na si Ichiro. Nasaksihan ni Andrew ang lahat. May sasabihin sana siya tungkol dito. Pero nagbago siya. Ang isip niya mamaya. Matapos patayin si Ichiro, kinuha ni Jared ang Beast Core mula sa Heaven Devouring Beast. Nagsimulang maglakbay ang lahat pabalik sa mismong rutang ginamit nila kanina. Hanggang sa nasa kalsada na sila ay napagtanto ni Jared na si Rayleigh ang nagdala. Josephine at ang iba pa sa islang iyon upang tulungan silang magtanim. Nanatili silang nakatago. Ang isla hanggang sa pinasok ni Ichiro ang kanyang mga tauhan sa isla. Natuklasan nila ang plano ng mga lalaking iyon. Upang tambangan si Jared. Kaya binago nila ang kanilang sariling mga plano at lumabas sa pagtatago. Nalaman na ni Rayleigh ang lahat tungkol sa kung paano sumali si Jared sa tournament. Lugar ng Department of Justice. Alam din niya kung paano ang alyansa ng mga mandirigma at ang tirahan ng Deragon ay nagpahayag para kay Jared. Parang kahit naka-on siya. The island the entire time. Pinapansin pa rin niya ang balita tungkol kay Jared. Tumambay sina Jared at Rayleigh sa deck pagkatapos nilang sumakay sa bangka. Ang ingay-ingay mo nang sumali ka sa kompetisyon sa departamento ng lugar ng hustisya. Kung ang mga bagay ay patuloy na umuunlad sa ganitong paraan, ang iyong pagkakakilanlan ay malalantad bago ang nilalayong oras. Sa katunayan, sa tingin ko ay napansin ka na ng mga Deragons. Gawin nila. Alam mo na ba na ikaw ang taong matagal na nilang hinahanap? Tanong ni Rayleigh. Umiling si Jared. I don't know that for sure. But I think I saw Riker. Ano? Pinuntahan ka niya? Tanong ni Rayleigh. Nagulat siya sa narinig. Nangyari ito noong nasa arena ako. Siya ay nagtatago sa gitna ng madla. At nagkaroon ng isang nakasombrero at maskara. Still, I can sense that it was him. Mahinahong sagot ni Jared. Kumunat ang noo ni Rayleigh. Masama ito. Kung nararamdaman mo siya, ibig sabihin, dapat ay naramdaman niya. Naramdaman din ang iyong aura at pinagmulan ng dugo. Nalaman niya siguro kung sino ka noon. At ako, hulaan. Sa ngayon, alam na ng iba pang Deragons ang tungkol sa iyo. Nag-aalala ang ekspresyon ni Rayleigh. Si Jared ay naging napakalakas. Ngunit siya, hindi pa rin kalaban ang mga Deragons. Kung nalaman ni Riker ang tungkol sa katotohanan at ipinadala ang kanya. Mga lalaking hahabol kay Jared. Walang maipagtatanggol si Jared sa kanyang sarili. Walang dapat ipag-alala. Sigurado akong magiging maayos ang lahat. Umunlad na ang mga bagay sa ganoong lawak. Kaya tinanggap ni Jared ang kanyang kapalaran. Sa gayon, ang tanging bagay na maaari niyang gawin ay magkaroon ng pananampalataya na ang lahat ay magiging okay. Well, I guess wala na tayong magagawa dyan. Gayunpaman, ikaw ay miyembro ng Department of Justice ngayon. Maaaring hindi malakas ang organisasyong iyon. Ngunit bahagi ito ng pamahalaan. Kung mapahanga mo ang isa sa mga nakatataas, malamang na hindi magiging ang mga Deragons. Masusundan ka. Sabi ni Rayleigh para ibahagi ang kanyang pagsusuri.
Tumango si Jared. Iyon din ang naisip niya. Hindi siya sapat na malakas. Kaya, kailangan niya ng tulong mula sa mga opisyal ng gobyerno upang alisin ang kanyang sarili sa lahat ng mga taong gustong pumunta. Patayin siya. Sa kasamaang palad, ang kagawaran ng hustisya ay sadyang napakahina. Si Theodore ay maaaring ang general ng kagawaran ng hustisya. Ngunit wala siyang gaanong kapangyarihan. Sa katunayan, ang kanyang titulo ay nag-alok ng napakaliit na kapangyarihan kung kaya't ang kaaway ni Jared ay maaaring minamaliit pa siya. Kaya naman, kung gagamitin ni Jared ang suporta ng mga opisyal ng gobyerno para mabuhay, gagawin niya para makilala ang ilang mas matataas na opisyal. Sa madaling salita, hindi mag-iisa si Theodore. Tama na, baka mahihirapan pa siyang ipakilala si Jared sa mga nakatataas. Nagpupumiglas pa si Jared nang biglang may naisip. Si Jermaine Cadan. Noong unang dumating si Jared sa Jadeboro, pinagaling niya ang anak ni Jermaine. Nagbuo sila ng ugnayan. And that made it possible for Jared to ask for Jermaine's help to introduce him to the mga nakatataas. Si Jared ay nasa posisyon na pansamantalang humingi ng tulong. Mga opisyal ng gobyerno upang pigilan ang kanyang mga kaaway na patayin siya. Ginoo, Daragon, ngayong naibigay mo na kina Josephine at Lisbeth ang lahat ng iyong kapangyarihan. Ano gagawin mo? Tanong ni Jared. Ano pa bang magagawa ko? Ang natitira na lang ay humanap ng isang tahimik na lugar upang magpahinga at gugulin ang natitira. Payapa ang buhay ko. Napatingin si Rayleigh sa malayo. Ang kanyang tingin ay tila may bahid ng pagkagalit. At ito, nagdala ng pahiwatig ng pag-aatubili. Naisip mo na ba kung saan mo gustong pumunta? Ano ang palagay mo tungkol kay Horrington? Ako, may sariling bahay doon. At marami akong kaibigan. Kung lumipat ka sa lungsod, magagawa mo, magkaroon ng mapayapang buhay. At mapupandohan ko ang iyong pagre-retiro. Isinakripisyo ni Rayleigh ang kanyang kapangyarihan para sa kapakanan ni Jared. Kaya talagang masama ang pakiramdam niya. Iyan ay isang magandang ideya. Okay, pupunta ako sa Horrington at gugugulin ang natitirang bahagi ng aking buhay. Doon, tumango si Rayleigh. Natuwa si Jared dahil nag-aalala siyang tumanggi si Rayleigh. Kanyang alok, makalipas ang ilang oras, nakarating na ang bangka sa destinasyon. Hindi pa lumalalim ang gabi sa oras na iyon. Kaya nagulat ang mga taong naghihintay sa lupa. Walang nag-aakalang babalik iyon sa lalong madaling panahon ang bangka. Ang kompetisyon ay dapat na mag-inat sa loob ng 3 araw. At ito ay isang hindi kapani-paniwalang sapat na gawa upang maibalik ito sa loob. Ang takdang panahon na iyon. Gayunpaman, bumalik ang barko pagkatapos ng isang maikling araw. Walang nakakaalam kung ano nangyayari. Nauunang tumakbo sina Theodore at Anna kinakabahan. Nais nilang malaman kung ano ang mayroon nangyari at bakit mabilis na bumalik ang bangka. Nakahinga lang sila ng maluwag nang makita nila Jared at Andrew na papaalis na sa barko. Hindi nasaktan. Naghihintay na rin ang mga taga-Jethro Ina. Ngunit hindi nila nakita si Ichiro o ang kanyang mga tauhan. Agad na umasim ang kanilang ekspresyon. Narito ang Luminous Pearl. Nanalo kami sa team event. Anunsyo ni Jared pagkatapos. Bumaba siya sa bangka at ipinakita sa lahat ang Luminous Pearl na dala niya. Marami ang natuwa sa tagumpay ni Jared nang makita siya doon kasama ang Luminous Pearl. Sila ay nasa teritoryo ng Chania. Kung tutuusin, kaya hindi ka pani-paniwalang nakakahiya kung nanalo ang pangkat ni Jethro Ina. Nagtipon ang mga tao sa paligid ni Jared at ang iba pa habang pauwi sila. Yun, ay noong nangyari ito, dumating ang kinatawan ni Jethro Ina at hinarangan ang landas ni Jared. Maghintay ka. Nasaan ang kalahok ng aking bansa? Nasaan si Mr. Ichiro Watanabe? Malakas na hiling ng kinatawan. Ang kinatawan ay may masamang pakiramdam. Ngunit sa sandaling iyon, siya ay nakakapit pa rin sa isang kislap ng pag-asa. Inilipat ni Jared ang tingin sa kinatawan. Saka ngumisi ng masama. Oh, siya, hinding-hindi niya gagawin. Bumalik. Pinawi ng kanyang mga salita ang anumang katiting na pag-asa sa puso ng kinatawan. Idiot ka,
Paano mo siya mapapatay? Nag-alab ang tingin ng kinatawan sa matinding galit. Si Jared ay hindi natakot. Sumiklab ang nakamamatay na aura sa loob niya. Nakahakbang siya. Pasulong at lumapit sa kinatawan bago ibahagi ang katotohanan. Nako, nagawa ko na. Higit pa sa pagpatay sa iyong mahal na Ichiro. Pinatay ko rin ang bawat ibang tao sa iyo. Ipinadala sa isla. Kung gusto mong magsisingil. Kung gayon, sa lahat ng paraan, magpatuloy, gagawin ko. Welcome it for that will give me an opportunity to expose all of your dirty secrets to the publiko. Ang mga salita ni Jared ay agad na nagulat sa kinatawan. Nag-aapoy pa rin ang mga mata ng huli. Galit, ngunit wala siyang pagpipilian. Kailangan niyang tumabi para pakawalan si Jared. Sinimulan ng kanilang mga tao ang buong gulo sa pamamagitan ng paglabag muna sa mga patakaran. Kaya lang, gagawin nila, nauuwi sa kahihiyan sa kanilang sarili kung sila ay magsasampa ng anumang kaso. Umalis na si Jared at ang iba pa pagkatapos noon. Ang kinatawan ay naglabas ng masamang aura habang siya ay nanlilisik. Sa likod ni Jared, sa sandaling iyon, gayunpaman, hindi alam ni Jared ang malaking isyu niya. Ginawa noong pinatay niya si Ichiro. Pagod na pagod ang lahat. Kaya hinayaan na sila ni Theodore na magpahinga pagkabalik nila. Ang kagawaran ng hustisya. Ang pagdiriwang ay kailangang maghintay hanggang sa susunod na araw. Para naman kay Rayleigh at sa iba pa. Mas alam ni Theodore kaysa magtanong tungkol sa kanila. Umalis sila. Ang barko kasama si Jared. At may isang paraan lamang na posible. Dapat ay mayroon sila. Nakarating na sa isla bago pa man kami makarating doon. Hindi interesado si Theodore kung bakit sila nasa isla. Sa simula, siya ay nasiyahan sa simpleng pag-alam na si Ichiro at ang kanyang koponan ay natalo. Nang gabing iyon, sa silid ni Jared, walang balak na umalis sina Josephine at Lisbeth. Ito, isang buwan na ang nakalipas mula noong huli nila siyang nakita. Kaya na-miss nila siya. Para naman kina Melanie at Liana. Masayang nagyakapan ang magkapatid nang makita ang isa't isa. Muli, walang nakakaalam kung saan sila nagpunta pagkatapos noon. Jared, hindi mo ba naisip na dapat mong ipaliwanag ang iyong sarili? Ito ay higit sa isang buwan. Ginawa, may nangyari ba sa inyo ni Liana? Sinadya ni Josephine ang pagkunot ng noo at tinanong si Jared na para bang siya ay kriminal. Walang nangyari. Never kaming natulog na magkasama. I swear. Itinaas ni Jared ang kanyang kamay at naging sinsero. Si Josephine ay mapamahiin. Kaya natakot siya nang makita siya. Kumikilos ng ganyan. Mabilis niyang hinayla ang kamay niya at sinabing, "Huwag mong gawin iyan. Ako lang. Ginugulo ka. Masasabi kong virgin pa si Liana." Ha? Kaya mo ba yon? Bahagyang nagulat si Jared dito. Seryoso. Jared, hindi na si Josephine ang babaeng kilala mo. Sabi ni Mr. Deragon, na hindi ka pani-paniwala ang nagninangas na sangkap sa loob ng kanyang katawan. Kung magsasanay siya, paglilinang seryoso, maaaring siya outshine mo balang araw. Ganyan siya kalakas. Now, pagmamalaki ni Lisbeth bago niya ibinaling ang atensyon kay Josephine. Halika, sige, Josephine. Ipakita mo sa kanya ang iyong kapangyarihan. Para malaman niya na hindi siya dapat manggulo sa iba. Mga babae, anong galaw mo, Josephine? Ipakita mo sakin. Na-curious din si Jared. Gusto niyang malaman kung ano ang kakaiba sa nagninangas. Bumubuo sa loob ng kanyang katawan. Noong una, nahihiya si Josephine na gumawa ng anuman. Ngunit nagbago ang walang humpay na pagmamakaawa ni Jared. Kanyang isip, ngumisi siya at literal na nagliyab ang buong katawan niya. Ang kakaiba, ay, nilamon siya ng apoy, ngunit hindi siya makapinsala sa lahat. Pagtingin kay Josephine, pinilit ni Jared na huwag tumawa. Siyempre, magagamit ko ang mag-e-craft ng pagkontrol ng apoy. Kung wala akong ganoong kaalaman, paano ako makakagawa ng mga table task? Nang ibuka ni Jared ang kanyang mga palad. Isang asul na apoy ang lumitaw at kumurap dito. Bueno, alam ko rin ang mag-e-craft ng pagkontrol ng apoy. Sabi ni Jared.
Noong una ay naisip ni Jared na ang kakaibang kakayahan ni Josephine ay makapangyarihan. Ngayon, hindi niya kaya. Tumulong ngunit makaramdam ng kaunting pagkabigo. Pagtingin kay Jared, tumawa si Josephine at Lisbeth nang hindi sumagot sa kanya. Dahan-dahan, kalahati. Ang apoy sa katawan ni Josephine ay nagsimulang mag-transform sa hugis ng isang phoenix at umalis. Ang kanyang katawan, isang phoenix. Napaugat si Jared sa lupa nang makita ito. Habang nakatulala si Jared ay bumuka ang bibig ng phoenix. Ang susunod na sandali, ang apoy sa palad ni Jared ay hinigop nito. Hindi nagtagal. Ibinuka ng phoenix ang bibig at pinakawalan ang asul na apoy. Gulat sa lakas nito. Energy surge. Agad na ginalaw ni Jared ang braso para bumuo ng golden shield. Ang asul na apoy ay naglaho kaagad nang mahawakan nito ang kalasag. Gayunpaman, makikita ng isa, nabasag ang kalasag ni Jared. Hindi makapaniwala si Jared sa kanyang mga mata na ang phoenix ay napakalakas. Kumbaga, ang isang mandirigma ay hindi ganap na may palabas ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng isang imahe na ginawa ng martial. Espiritual, o iba pang anyo ng enerhiya. Gayunpaman, iba ang phoenix, naglalabas ng mas malakas na aura kaysa kay Josephine. Ito, parang hindi niya kontrolado ang phoenix. Nang iwagayway ni Josephine ang kanyang kamay, ang phoenix ay naging apoy na nakapaligid. Josephine hanggang sa unti-unti itong naglaho. Jared, nasaksihan mo na ba ang kapangyarihan ni Josephine? Baka masunog niya ang puwitan mo kung ikaw ever dare betray her. Napangiti si Lisbeth kay Jared at mayabang na sinabi. Ito ay, talagang kamangha-mangha. Sa kaibuturan, labis na nasasabik si Jared tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, ang mas malakas na Josephine ay mas mabuting makakatulong siya sa kanya sa hinaharap. Well, wala ito kumpara sa kanyang susunod na kamangha-manghang kasanayan. Matagumpay na dagdag ni Lisbeth. Oh, mayroon ka bang isa pang kamangha-manghang kasanayan? Agad namang nilingga ni Jared si Josephine. Pagtataka, ngumiti si Josephine sa kanya at sumagot. Hindi ito isang kasanayan. Makakatulong ang dugo ko. Itaas ang kapangyarihan ng anumang buhay na organismo. Nang mapansin na tila nalilito si Jared, mabilis na ipinaliwanag ni Lisbeth. May isang uri ng elemento sa dugo ni Josephine na maaaring magpasigla ng mga selula sa ating katawan. Hindi alintana ng tao, nilalang o hayop. Ang mga nakainom ng dugo ni Josephine ay magdaragdag ng kanilang kapangyarihan. Nanlaki ang mata ni Jared sa pagtataka habang nakatingin kay Josephine. Totoo ba ito? Paano ba naman? Maaari. Hindi alam ni Jared na ang pag-inom ng dugo ng tao ay maaaring magpataas ng kapangyarihan ng isang tao. Bukod sa, bilang isang dalubhasa sa mga kasanayang medikal at alchemy, nakuha niya ang banal na gabay sa pill. Paggawa mula sa Lord of Medicine Godsect. Gayunpaman, walang ganoong mga record. Sa gabay, bakit naman ako magsisinungaling sayo? Lalong lumakas si Snowy matapos nitong magkataon na dilaan ang kay Josephine. Sugatang kamay, hindi mo ba nasaksihan noong pinatay ni Snowy ang napakalaking halimaw? Lisbeth, gumanti. Gayunpaman, nahirapan pa ring paniwalaan si Jared. Kahit na ang puting lobo ay naging mas makapangyarihan. Hindi niya akalaing ang pagdila sa dugo ni Josephine ay nag-ambag dito. Samantala, naiinip si Lisbeth dahil naramdaman niya ang hinala ni Jared. Siya, mabilis na idinagdag. Kung hindi ka naniniwala sa akin, subukan ang dugo ni Josephine upang i-verify ito mismo. Napatingin si Lisbeth kay Josephine para sumenyas ito. Matapos tumango bilang tugon, kinuha ni Josephine. Naglabas ng punyal at tinamaan ito sa kanyang daliri. Anong ginagawa mo? Napatalon si Jared sa takot at mabilis na pinigilan si Josephine. Sinasaktan ang sarili. Hindi ka naniniwala sa akin. Di ba? Kung ganoon, bakit hindi mo subukan upang malaman ang katotohanan? Sagot ni Lisbeth, naniniwala ako sayo. Hindi ko kailangang subukan ito. Kung tutuusin, hindi ko kayang makita kang nasasaktan. Sabi ni Jared, pagkatapos niyang agawin ang punyal kay Josephine.
Dahil labis na nagmamalasakit si Jared sa kanya. Hindi napigilan ni Josephine na mapalad. Gayunpaman, nang ilihis ni Jared ang kanyang tingin. Kinuha niya ang pagkakataong hawakan ang punyal at pinutol ang kanyang kamay. Nang makitang naputol ang kamay ni Josephine, daling-daling hinanap ni Jared ang medical kit na aalagaan. Kanyang pinsala, Jared, okay lang ako. Anyway, matagal ko na itong pinag-isipan. Gusto kong gamitin ang dugo ko para bumilis iyong paglilinang at dagdagan ang iyong kapangyarihan. Sabi ni Josephine habang nakatitig kay Jared. Nang buong pagmamahal, tigilan mo ang kalokohan. Paano ko maiinom ang iyong dugo para sa aking paglilinang? Hindi ko gagawin ito kahit na ako ay mananatili sa aking kasalukuyang yugto magpakailanman. Nakaramdam ng pagkadurog ng puso. Mabilis na binandahan ni Jared ang kamay ni Josephine. Samantala, naantig si Josephine, at tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Bigla, siya, pinunasan ang bibig ni Jared gamit ang kanyang kamay upang maiwan ang kanyang sariwang pulang dugo dito. Hindi nagtagal, damaloy ang kaunting dugo ni Josephine sa bibig ni Jared. Pagkaraan ng ilang segundo, naramdaman ni Jared na nagsimulang kumulo ang kanyang dugo, at ang espiritual na enerhiya sa kanyang elixir. Field surge parang baliw. Kasabay nito, nararamdaman niya na malapit na niyang makamit ang isang pambihirang tagumpay. Dahil isa na ngayong top-level senior grandmaster si Jared. Magiging martial arts na siya. Grandmaster kapag natapos na ang breakthrough. Bukod dito, ang larangan ng elixir ni Jared ay magbabago at lilipat sa susunod na yugto na kilala bilang ang Golden Core. Sa panahong iyon, maaaring gawing gas ng elixir field ang espiritual na enerhiya. Kaya nag-iimbak ng A. Marami pa nito. Sa kabuuan, ang kapangyarihan ni Jared ay uunlad ng husto. Paano na? Nararamdaman mo ba ang pagbabago? Nang natulala si Jared, nagtanong si Josephine. Siya out of curiosity. Ito ay sadyang himala. Matapos ang pakiramdam na iyon ay unti-unting nawala. Natauhan si Jared at tumingin kay Josephine. Hindi ko alam noon pero nadiskubre ko lang ito ng pagkakataon. Mananatili itong sikreto kong. Hindi din nilaan ni Snowy ang dugo ko at pinagbuti ang kapangyarihan nito. Pagkatapos, tuwang-tuwang tinitigan ni Josephine si Jared at idinagdag. Magagamit ko na ngayon ang dugo ko para tumulong. Pagbutihin ang iyong kapangyarihan. Sa wakas ay maaari na akong makatulong sa iyo. Sa mahabang panahon, si Josephine ay palaging pinoprotektahan ni Jared. Gaano man, hinahamon ang mga sitwasyon. Kinailangan ni Jared na tiisin ang sakit na mag-isa dahil si Josephine hindi makapagbigay ng kamay. Matapos malaman ang background ni Jared, lalo pang nakonsensya si Josephine at sinisi ang sarili. Dahil sa kawalan niya ng kakayahang tulungan si Jared. Ngayon, nakaramdam ng pasasalamat si Josephine dahil sa wakas ay maibsan niya ang pasanin ni Jared. Nang ilublab ni Josephine ang sarili sa pananabik, hinawakan siya ni Jared sa kanyang mga bisig. Ito ay, ang unang pagkakataon ni Jared ay gumawa ng inisyatiba na maging napakalapit kay Josephine. Hindi pa banggitin. Nasa harapan nila si Lisbeth. Ang kulit mo. Sinabi ko na hindi ko iinom ang iyong dugo para sa aking kapakinabangan. Mas gusto kong maghubad sarili ko sa aking kapangyarihan kaysa inumin ito. Ngayon, mangyaring huwag na ulit magsabi ng mga ganoong bagay. Gayun din, tandaan mong huwag mong sabihin kahit kanino ang tungkol dito. Nag-aalala si Jared na malalagay sa panganib si Josephine kapag may masamang hangarin ng mga tao. Alam ang kanyang kakayahan. Higit pa rito, maraming mga master ang hindi magdadalawang isip na maging mas malakas. Walang prinsipyong paraan. Habang nakasandal si Josephine sa dibdib ni Jared, nakaramdam siya ng katiwasayan. Samantala, lumingon si Lisbeth na may bahagyang inggit, na nakatalikod kay Jared at Josephine. Isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ang dumaan sa kanya noong sina Jared at Josephine. Paniningil at paghikbi, nang makitang tumalikod si Lisbeth. Kumawala si Josephine sa braso ni Jared. Nakakagulat na hinawakan ni Josephine ang braso ni Lisbeth at tinulak siya sa yakap ni Jared. Lisbeth,
Damhin natin ang mainit na yakap ni Jared. With that, napasandal din si Josephine kay Jared habang nakahawak sa braso ni Lisbeth. Sa una, sinubukan ni Lisbeth na magpumiglas na palayain ang sarili mula kay Jared. Gayunpaman, tumigil siya. Gumagalaw ng pumulupot si Jared sa braso. Sa kanyang balikat, dahan-dahan niyang isinandal ang ulo sa balikat nito. Ninanamnam ang init na lumabas sa dibdib ni Jared. Sa sandaling iyon, kahit papaano naramdaman ni Jared na siya ay naging isang tunay na nagwagi sa buhay kung kanino lahat. Hinahangad ng mga lalaki, hindi ba ako ang halimbawa ng pagyakap sa isang babae sa bawat panig? Creak! Nang may nagbukas ng pinto ni Jared. Daling-daling pinalaya ni Lisbeth at Josephine ang kanilang mga sarili. Mula sa yakap ni Jared at tumayo. Tumayo si Jared at inayos ang damit sa kahihiyan. Nang makita ni Jared si Anne, tanong niya na medyo naguguluhan. Princess Anne, medyo gabi na ngayon. Maaari ko bang malaman kung ano ang problema? Pagkatapos sumulyap kina Josephine at Lisbeth, ngumiti si Anne kay Jared at tinukso. Jared, hindi ko alam na isa kang Casanova na. Nasisiyahan sa piling ng higit sa isang babae. Girlfriend mo ba silang dalawa? Si Jared ay nasa isang mahirap na lugar. Niyakap ko na lang si Lisbeth. Kung sasabihin kong akin na si Josephine. Girlfriend, sino si Lisbeth sa akin noon? Tama ka, pareho kaming girlfriend niya. Naramdaman ang dilema ni Jared. Hinawakan ni Josephine ang kamay ni Lisbeth at tumugon kay Anne. Napaawang ang labi ni Anne nang marinig ang sagot. Jared, marami kang swerte. Mga babae, ang pagkakaroon ng dalawang magagandang kasintahan sa ang parehong oras ay tulad ng isang panaginip. Agad, naramdaman ni na Josephine at Lisbeth ang pahiwatig ng paninibugho sa mga salita ni Anne. Bilang, ganoon, sabay silang napatingin kay Jared. Princess Anne, may pag-uusapan ba kayo sa ganitong oras? Kung hindi, ako, kailangan magpahinga. Sa oras na iyon, walang tigil ang pagtibok ng puso ni Jared. Dahil nag-aalala siya na baka may suka si Anne. Kalokohan. Sa bagay, aware naman siya. Ang mga dayuhang babae ay kadalasang mas bukas ang isipan at hindi nahihiyang magsalita tungkol sa sensitibo. Mga paksa. Bakit ka ba kinakabahan? Nandito ako para magpaalam sa iyo. Babalik kami sa Senador Eres, bukas ng umaga. Tandaan na magbigay. Tawagan mo ako kapag pumunta ka sa Senador Eres. At dadalhin kita upang bisitahin ang aming mga sikat na atraksyon. Pagkatapos, lumingon si Anne kay Josephine at Lisbeth at nagpatuloy. Ladies, you're lucky to have an exceptional boyfriend like Jared. With that, tumalikod si Anne at lumabas ng kwarto. Gayunpaman, itinuon ni na Josephine at Lisbeth ang kanilang mga tingin kay Jared. Mahigit isang buwan na tayong hindi nagkikita. Niligawan mo na ang isang dayuhang sisiw. Lumapit si Josephine kay Jared at hinayla ang tenga niya. Hindi, inosente ako. Kanina ko lang nakilala si Anne. Gusto niya laging makipag-chat sa akin. Ngunit hindi ako nagkusa. Kausapin mo muna siya. Nagmamadaling paliwanag ni Jared. Gayunpaman, hindi naniwala si Josephine sa mga salita ni Jared. Hindi ako naniniwala. May nangyari. Off with that chick's gaze kanina lang. Ako ay, siguradong may something sa inyong dalawa. Sabihin sa akin ang katotohanan. Pagkatapos, lumingon siya sa Lisbeth at nagpatuloy. Lisbeth, halika, dito para turuan ako ng leksyon. Dapat tayong magtrabaho patungo sa parehong layunin ngayon. Lumapit si Lisbeth kay Jared at hinayla ang isa pa niyang tenga. Kaya naman, hinayla ng dalawang babae ang tainga ni Jared sa magkabilang gilid at tinanong siya. Maya-maya'y umalangaw-ngaw ang kanilang tawanan sa buong silid. Hindi mapigilan ni Jared na maramdaman iyon. Ang pinaka nakaka-relax na sandali ng kanyang buhay. Paano kung dito ka matutulog ngayong gabi? Nag-propose si Jared kina Josephine at Lisbeth, na ang mga mukha ay namula. Mangarap pa, how dare you want me to sleep with you bago tayo ikasal? Matapos ilibot ang kanyang mga mata kay Jared, hinawakan ni Josephine ang braso ni Lisbeth at lumabas ng kwarto. Kanya, habang papaalis na sila,
Bamantong hininga si Jared. Umupo sa kama. At ulong. Hahawakan ko ang isang. Kasal sa inyong dalawa matapos iligtas ang aking nanay. Kinaumagahan. Inihatid ni Jared at Theodore sina Ann at Andrew sa airport. Sa pagbabalik sa kagawaran ng hustisya. Tinanong ni Jared si Theodore. General Jackson, may dadalo ba sa handaan? Sa pagtingin kay Jared, umiling si Theodore at sumagot. Hindi ako sigurado tungkol dito. Since ang piging ay inorganisa ng mga nakatataas, wala akong listahan ng bisita. Gayunpaman, sa tingin ko Mr. Caden mula sa Senador Harry Porta ay magiging dumalo dito. Si Jermaine Caden ba ang tinutukoy mo? Gustong makasigurado ni Jared. Oo, siya iyon. Tinatreto mo ang anak niya noon. Tumango si Theodore. Matapos itong pag-isipan, itinuro ni Jared. General Jackson, maaari ba nating bisitahin si Mr. Caden ngayon? Kung tutuusin, ang aking tunay na lakas ay mayroon. Nalantad. At saka, mayroon na akong Draconic Essence at Dragon Slayer Sword ngayon. Ako, magbilang ng maraming kilalang pamilya sa binabantayan ako ng Jadeboro. Dahil dito, sa tingin ko, walang problema. Pwede na tayo. Naiintindihan ko na ang mga kilalang pamilya ay hindi matatakot. Ng Department of Justice, naunawaan ni Theodore ang pag-aalala ni Jared. Ito ang dahilan kung bakit inimbitahan ni Theodore si Warren, ang direktor ng Warriors Alliance, para iligtas si Jared. Ngayong tapos na ang tournament, hindi niya matiyak kung gagawin ng Warriors Alliance. Patuloy na nagpapatunay kay Jared. Hindi nagtagal. Huminto ang kanilang sasakyan sa tirahan ni Jermaine. Matapos hilingin sa gwardya na magsumbong sa Jermaine, pinangunahan ni Theodore si Jared sa Villa. Ginoo, pagkakataon. Magalang na lumapit si Jermaine kay Jared at hinawakan ang kamay nito nang makita niya si Jared. Si Jermaine ay hindi kumilos bilang isang malaking shot. Dahil nanatili siyang nagpapasalamat kay Jared sa pagligtas sa kanyang anak sa ang nakaraan. Ginoo, Caden. Sorry sa biglaang pagdalaw. Magalang na bati ni Jared. Ginoo, Chance. You're always welcome to my residence. Hinding-hindi ko makakalimutan na mayroon ka. Iniligtas ang aking anak. Bukod dito, lahat tayo ay nagpapasalamat. Ikaw para sa kinatawan ng kagawaran ng hustisya sa labanan at pagpatay kay Ichiro mula sa Jethro ina. Ani Jermaine na nanginginig sa tuwa. Pagkatapos, niyaya ni Jermaine si Jared na maupo at gumawa ng tsaa para sa kanya. Hindi kaya ni Jared. Tulong pero nahihiya. Pagkatapos gumawa ng tsaa, umupo si Jermaine at nagtanong. Mr. Chance, nandito ka ba para hanapin ako? Tulong. Mangyaring sabihin sa akin kung ano ang kailangan mo. Bilang, hanggat kaya ko itong tuparin. Magpapatulong ako. Noong una ay inakala ni Jermaine na magiging abala sina Theodore at Jared sa paghahanda para sa handaan. Ngayong nasa kanya na sila. Residence instead. Alam ni Jermaine na may kailangan sila. Gayunpaman, ang maikli at prangka na pahayag ni Jermaine ay nagulat kay Jared. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimulang ipaliwanag ni Theodore ang sitwasyon. Ginoo, Caden. Ang martial arts. Ang mundo ay dumadaan sa mga dramatikong pagbabago. Maraming kilalang pamilya ang nagkukubli para ay target si Mr. Chance anumang oras. Kung si Mr. Chance gustong manatiling ligtas sa Jadeboro, siya nangangailangan ng suporta ng isang tao. Nang marinig ito, naputol ang sasabihin ni Jermaine sa kahihiyan. Theodore, dapat mong malaman na si Senador Harry Porta ay nagtatrabaho lamang sa isang desk. Paano natin madidiktahan ang mga bagay na may kinalaman sa martial arts world? Kahit na gumawa ako ng isang request, yung galing sa martial arts world, baka tumanggi na sumang-ayon dito. Ginoo, Caden, hindi yun ang ibig kong sabihin. Umaasa si Mr. Chance na makakatulong ka sa pagpapakilala siya sa mga nakatataas. Mabilis si Theodore. Ginawa itong malinaw.
Naunawaan ni Theodore na hindi maaaring magdikta si Germain ng anumang bagay na may kaugnayan sa martial arts. Mundo, kung tutuusin, maging ang kagawaran ng ang hustisya ay mas maimpluwensyang kaysa sa Senador Porta sa loob ng martial arts world. Nang marinig ito, napabulala si Germain sa loob at tumango bilang tugon. Pagkatapos ng pag-iisip, biglang pumasok sa isip niya. Sabi ni Germain, "By the way, I've almost forgotten to inform you this, mister. Maaaring dumalo si Sanders sa piging." Ginoo, Sanders. Kumunat ang noo ni Theodore na para bang hindi niya maintindihan kung kanino si Germain. Tinutukoy. Pagkaraan ng ilang sandali, naalala ni Theodore. Something at nanlaki ang mga mata niya sa gulat. Ginoo, Kadan. Sinasabi mo ba,